po, tayo po tayong lahat. Isang mapagpalang rin po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Hayaan niyo po pamunahan ko po kayo sa panalangin. Tayo po lahat. Lord, isang mapagpalang gabi ang aming pong pagbatid sa iyo. Hayaan niyo po na ang aming puso ay aming ipasaliksik sa iyo, Panginoon. Sige, Church, sabihin po natin yung ating mga nagawang pagkakamali, pagsalansan sa Panginoon. Lord, patawad po sa mga nagawa namin pagkakamali sa iyo. Hayag man po ito o lihim. Sapagkat sinabi niyo nga po sa iyong mga salita mula sa aklat ng mga awit, Kabanata 85, talata 5, na ikaw ay mapagpatawad at nakakabuti. Sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Kay sarap, Panginoon, pakinggan at kay sarap damhin ang iyong pagpapatawad sa aming mga nagkasala. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga walang hanggang pag-unawa at pagpapatawad sa amin ay iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Kaya pag-iikapatin niyo po ang aming gagawin, pagpapanalangin sa gabi ito. Magsimula po sa pag-aawitan. Lord, nawa, ikaw ang siyang mabigyan namin ng ngiti at mabigyan namin ng kaluguran sa aming gagawin pag-awit. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami ay malayang umawit, malayang manalangin, malayang ipanalangin ang aming mga kapatiran sa lahat ng aming mga kahilingan sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkatalan po namin na sa gabing ito ay muli na naman po kami mapagpapala spiritually, Panginoon. Muli mo na naman kami bubusugin ang iyong mga salita. Muli na naman, Panginoon, na ang aming po mga espiritual na buhay ay muli niyo po palalakasin sa pamamagitan ng mensahe mo sa amin ngayong gabi na ito. Kaya salamat, Panginoon, pakabanalin mo nga po ang lahat ng tutungtong sa iyong banal na pulpito at ang lahat ng aming gagawin sa gabi nito, Panginoon, ay magsilbing mabangong halimuyak sa iyong banal na paanan. Salamat, Panginoon, nawa ikaw lamang siya aming maitaas habang kami na iyong mga lingkod ay patuloy niyo pong ibinababa. Purihin ka, maluwalhati ka, Ama. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa naging isang pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat kasasala. Yung patulog mo kanina. So, alam po panahon at masarap ang pahinga at matulog. Yeah. But for those sa ating mga medyo busy, malamig pa yung panahon, busy pa din. Pero, salamat sa kabutin ng ating Panginoon Diyos. Amen. Siya mabuti, tapat, at lagi na dyan sa buhay natin. Amen po ba? At tayo ninyong pinagpapala sa bawat araw at tayo pinag-ibigin niya ng katagumpayan. Amen po ba? Hallelujah. Sino po dito nakakalang pangako ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11? Say amen. Wow! Lahat po ata tayo pinag-aawakan niya. Amen po ba? Prior to class, di ba? Declares the Lord. God's first for you, not the army. Familiar tayo doon. Lagi natin yung sinasabuhay or pinag-aawakan. But alam niyo po pa yung following verses po doon. Napakaganda po pala ng following verses niya. And devotion po siya kanina. Sobrang pamahalaan. Sabi po doon sa Jeremiah 29, chapter verse 12, then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Amen? You will seek me, verse 30, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Pansin po ba natin na kapag meron tayong tao na mahalap, mas mabilis natin silang mahalap kapag tinatawag natin sila. Tama po ba? Pagdating mo sa bahay, ano sa mama? Ate, kuya. Mas mabilis natin silang mahalap kapag tinatawag natin yung pangalan nila. Tama po ba? And the same thing goes with our God. If we call upon the name of our Lord with all our heart, mahahanap natin yung ating Panginoon Diyos. Amen po ba? At hindi lang po yun, tutugon ang Panginoon kapag tinawag natin ang kanyang dakilang pangalan. Amen
Amen po ba? Palapakinggan niya po natin sa Lord. If you're here tonight, na tinatawag ang pangalan ng Panginoon, just say it. Tawagin mo ang pangalan ng ating Panginoon at ikaw ay tutunin mo at tutugunin ang ating Panginoon. Sa iyo po ba? Palapakinggan mo natin ang Panginoon. Tayo po yung umamit sa Kanya at natin siyang tutunin ang pagsamba sa iyo ito. Di magkakapatuloy sa Diyos Ama. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, lagi na nadarama. Hindi mo kaya pinili ang pag-iwag at dadami. Sumiyang sumabay sa awitin, ang Diyos ay sabahin. Papuri sa Diyos ay amipin mo, sumayaw, sumapa sa tutugin ito. Papuri sa Diyos ay amipin mo, sumayaw, nanawitan tayo. Ang iyong pumunta ngayon at oras para magsaya. Ang puso ko ay muling lalakas, ang buhay mo masasayayan. Hindi mo kaya pinili ang pag-iwag at dadami. Sumiyang sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tutugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, manawitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tutugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, manawitan tayo. Di magkisaya, di magkaganda, manapuri sa Diyos Ama. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, lagi tayo nadarama. Hindi mo kaya pinili ang pag-iwag at dadami. Sumiyaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tutugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, manawitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tutugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, manawitan tayo. Limutin mo na ang iyong bumibang, iyong oras para magsaya. Ang puso ko ay muling lalakas, ang buhay mo masasaya. Hindi mo kaya pigilin ang pag-iwag at dadami. Sumiyang sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tutugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, manawitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tutugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, manawitan tayo. Hallelujah. Amen.
Sa gabi ito ng taon ay nawahan ka lang mo. Ang siyang alay ng dahil ng tunay na pagsamba. Ikaw sa mga itanghal sa buhay ng Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ikaw ay hatian, buong kapanalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ang aming alay ay pagsamba. Ikaw ay hatian, buong kapanalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ikaw ay hatian, buong kapanalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Come on, church, lift up your voice. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw
Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat. Nakalulot sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagdating ng puso nag-aalay sa'yo ng pagsampal buong lakas damhan nawa ay tanggapin ang buhay na lahat. Nakalulugod sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagdating ng puso mag-aalay sa'yo ng pagsambal buong lakas itatanghal kita ang bawat paghinga at pagdating ng puso nag-aalay sa'yo ng pagsambal buong lakas itatanghal kita. Isa pa kapatid, ang bawat paghinga at pagdating ng puso nag-aalay sa'yo ng pagsambal buong lakas itatanghal kita. Itatanghal kita. Itatanghal kita.
Maraming beses ko ang tinatanayan, Lord. Sa buhay namin, na ikaw ay buhay. Naiinig lang siya. Narinig mo, nakikita mo ang bawat sitwasyon ng inyong mga anak, Panginoon. And we're calling out your name, Lord, sa gabi ito. Be with us. Be with us, Lord. Speak to us, Panginoon. Mamasok ka sa amin. Puli ka. Habang binabasa ko yung mga ito, lagi ko po nakikita yung word na baan. Isang Diyos, na alam po natin ang Old Testament. Nagtataka ako bakit ilang beses na pinakita ng Diyos sa kanila na siya yung tunay na Diyos, wala na iba. But the Israelites keep on worshiping Baal. And sabi ko, hindi kaya nagsabi din tayo na hindi natin minsan na papansin mas marami tayong binibigay ng oras sa pagmamahal. And God in our reminding us, showing us na siya lang ang tunay na Diyos, wala na iba. Ganun po ba? Lord, salamat. Salamat sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa pagpapala mo, sa kadalingan, Lord, pagkakaranas po niyo sa akin, sa pagtutulungan mo sa nahihirapan po kami. Thank you, Lord, for your revelation. Every time na lumalapit po kami sa inyo, nagbatawag po kami sa inyo, Panginoon, para hingin yung guidance mo, Lord. Kaya thank you dahil lagi po kami meron binibigay ng salita sa buhay namin, Panginoon Diyos. Na siya nagiging tanglaw, na siya nagiging gabay po namin sa mga anak. Maraming salamat po, Lord. Paghalikan mo kami. Paghalikan mo kami. Ito po'y dalangin namin, Panginoon Diyos, sa buhay namin. Ikaw ang maghahari sa buhay mo, Lord. Dahil sa iyo po at mali sa buhay po namin, Lord. Mali kaisipan, mali pakunawa, Panginoon Diyos. Paghalikan mo kami, Panginoon. Ang pamilya namin, ang bahay sa bahay na ito, ang bahay po namin kung sa po kami nabibigyan ng Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Father. Maraming salamat. Nawa, tanggapin mo, Panginoon Diyos, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat sa gabi ito. Pinupuli ka namin, pinapasalamat ka namin, sa daling pangalan ng Jesus. Amen. And praise. Yan. Ganagabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Amen. Pagay po na tapat ang Diyos sa bawat oras. Yan. Yung mga exhortation ni Dan, nakikiti na lang ako kasi para kami scripted na lang sa mga sasabihin ko ngayon. Yan sa mga i-share ko, but glory to God. Kasi sa worship pa lang natin, talagang na-prepare na ng Lord yung heart ng bawat isa. Yan, sa gabi po na ito, i-share ko po sa inyo. Yan, may tanong po dyan. Anong tanong dyan? Why pray? Yan, sabi mo sa tabi mo, why pray? Anong sabi mo yan? Wala lang, tinanong lang din kayo. Yan, minsan pa sa buhay natin, na tanong natin sa kanila, bakit ba ako nagpipray? O bakit kailangan ko mag-pray? Siguro kung bago-bago tayong Christian. Naranasan natin sa buhay natin yun, no? Ba't nga ba ako nagpipray? Pero sabi nga, yan, ako dun sa klase ko kasi, syempre as Christian, dito na lang yung may bibigay ko nung natuturo ako na every time na mag-start ako talaga ng klase ko, I always see to it na nagpipray. Ngayon na, pag nakakaharap yung students, pag sa exam na lang, yan, nagpo-proctoring kami sa exam. So sabi ko sa kanila, let us stand and let us pray para may guidance. So sinasabi ko, ano yung purpose ng prayer? And sa bawat sa atin, alam natin na may purpose yung prayer. Sabi nga, yung prayer ay hindi lang siya basta dapat nasa to-do list natin o kaya obligasyon natin na mag-pray or expected sa atin na nagdadasal tayo o baka nasabi natin, sige, pag-pray
Yan, sabihin nga po natin, give. Yan, sino po naniniwala na ang prayer ay give? Amen. Bakit siya give? Kasi sa prayer, ito yung time na kung saan, sabi nga dito, it's one of the greatest gift and privileges na meron tayo as Christian. Kasi sa pagdating sa pananalangin, ito yung time na God will listen to our hearts. Amen? Na ang Diyos nakikinig kung ano yung sasabihin mo sa Kanya because it's just between you and God. And ito rin yung time that God will answer doon sa mga kaparaanan na higit pa sa mga iniisip mo sa buhay mo. Yan, sabi nga po sa atin na yun. Now, 1 Thessalonians 5:17, basahin na po natin lahat. We go. Yan, sa Tagalog, sabi dyan, palagi kayo manalangin. Yan, sige po. Bago po ako magpatuloy sa ating po pagpupulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, let's pray muna po. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos. Samahan niyo kami, Panginoon, sa pag-aaral po namin. Ngayon po mga banal na salita. Malaya po kayo, Panginoon, ang Panginoon. Alam namin na narito po kayo sa aming kalagitnaan. Nawa po, Panginoong Diyos, yung aming mga puso, yung mga isipan ay lubos ang tumawanan at ma-remind sa bawat isa sa amin. Bakit namin kailangan manalangin? At bakit kami nandito, Panginoon, sa mga ganitong gawain na kung saan pinapahalagahan ang pananalangin. Maraming salamat po, O Diyos. Kayo po yung siyang magbigay sa amin ng katagumpayan sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Sa gabi po na ito, hayaan niyo po na may bahagi ko po sa inyo yung 7 benefits of prayer. And alam ko, yung iba dito na na-experience na natin. If hindi pa, lalo na sa mga kabataan na kasama natin ngayon, yan, i-claim nyo na one of these times, maranasan nyo yung benefit na ito na kapag tayo ay nananalangin. Yan, una sabi dyan, prayer can set the tone of your day. Sino sa mga nandito na first in the morning siya ay nagpipray? Yan, amen, di ba? Napakasaya na maranasan na sa pag-i-start mo, sa pagsisimula mo ng araw mo, ikaw ay nananalangin. Yan, sabi nga dyan, prayer can set the tone of your day. Siguro kung kahapon, ikaw ay pagod na pagod sa anumang kapaguran sa buhay, frustrated ka, ikaw ay malungkot, pagdating mo sa umaga, pwedeng mabago yun ng Lord. Kasi, sabi nga, yung prayer, tutulungan tayo yan para yung mind natin is maitama. Yan, yung mind natin maiset na yung araw natin is mapuno ng kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Yung prayer, yung araw natin is pwede natin iset na i-start natin yung ating araw na nandoon yung pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Sino ba yung Diyos sa buhay natin? Ano yung mga ginagawa ng ating Panginoon Diyos? So, always start with that. And iset din natin yung mind natin ng mga suot ng ating mga intercessors na fix our eyes on Jesus, diba? Na may tuot natin yung ating paningin sa ating Panginoon Diyos. At doon sa mga kabutihan na ginagawa niya sa buhay natin. At alam natin hindi tayo maliligaw. And i-feel din natin, punuin natin yung pagsisimula ng araw natin na kung saan nagiging mapagpasalamat tayo. Yan. Napasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos sa mga maraming pagpapala at maraming kabutihan na ginagawa niya sa ating buhay. So that's how we set it in prayer. At panghuli na lang is yung invite natin ang ating Panginoon Diyos. Siyempre, na siya yung mag-direct na kung saan tayo patutungo sa araw na yun. Diba? Siyempre, may mga to-do-list tayo. At isig natin yung help niya sa anuman yung area ng buhay na gagawin natin. Ako, ano ko siya personally ko itong hihiling sa Panginoon. Kasi sabi dito, when you know that it will be difficult for you. So, kapag alam ko na yung kakaharapin ko sa araw na yun, for example, ngayon na nag-i-schedule na kami sa school, sabihin ko, Lord, ang hirap po nito. Or minsan meron kaming schedule na hindi mag-plot, sabihin ko, Lord, bigyan niyo naman ako ng kanunungan para makita ko kung saan siya po pwede i-plot. Parang gano'n. Kung mag-check ako ng research, yung alam ko na parang imposible. Pero at the end of the day, dahil nga nag-start ako ng prayer, sabi nga,
dito, it would set the tone of your day. Kaya, sabi ko, minsan magpa-5 o'clock na sabi ko, hi, thank you Lord. Hindi ko alam kung paano magagawa yun. Pero alam ko, minsan lang alam ko, kasama ko si Lord sa bawat araw. Yan. So, ganun din sana po yung gawin natin, no? And you will be surprised of how God will work within you. Sabi nga dyan, yan, turn your daily frustrations into prayer prompts. Yan, kung negative man yan, i-turn mo yan into prayer. Yan, kasi tayo, wala naman talaga tayong magagawa, pero walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Tawag lang tayo sa Kanya. Di ba sabi nga sa verse na binigay ni Kuya Dal kanina, tumawag tayo sa Kanya and He will help you. He will reset you. He will restore you and give peace sa ating mga puso. I-ask lang natin sa Kanya na tulungan niya tayo and you will find the joy, yung kagalakan. Even na nag-i-struggle tayo, even na nakakaharap natin yung mga iba't-ibang mga problema sa buhay. Sabi dyan, let your prayer be the antidote. Ano po yung antidote? Gamot. Yan. Hayaan natin yung ating mga panalangin ang maging gamot natin at katugunan sa mga frustration ng buhay. Kasi hindi naman yan mawawala. Sabi nga ni Pastor Tito, di ba? Pag nandyan yung problema, sabi ko sa problema, bilis-bilisan mo naman kasi may susunod pa. Hindi naman kasi tayo exempted sa bawat problema ng buhay. Yan. Pangalawa po, sabi ko dyan, prayer helps you make a better decision. Naka-experience na ba tayo ng decision? Parang mali ako doon na. Parang mali yung tugon ko doon na. Diba? Ganun naman talaga. Lalo sa ating mga kabataan. Yan. Lalo sa mga kabataan, diba? Ganun naman talaga. Magkakaroon ka ng mga maling decision sa buhay. Pero sabi dito, isang susi, para malit tayo sa pagkakaroon ng decision is to pray. Yan. Ipanalangin mo kung ano yung mga kinakaharap mo sa buhay. Di ba? Ano kayo magiging difference at the end of the day? Parang pag minsan, di ba, parang sabihin mo na lang, sana pala, naging kalmado ako, hindi ako sumigaw. O kaya, sana pala, pinakinggan ko muna yung kaibigan ko bago siya umuwi. O kaya, sana pala, naging mas maganda yung napili kong desisyon. Para ma-avoid natin yung mga sana. Yan, sabi nga, kahit sa maliit na desisyon na gagawin natin sa buhay natin, pwede yung magdulot ng malaking epekto eh. Yan. Pero, paano nga ba natin ito ginagawa? Saan naman yung susi? Pray. Diba? Naririnig din natin dun sa mga prayers ng mga tumatayo dito or even kapag tayo ay nagkakaroon ng mga panalangin na sabi nga is every small or big na mga decision na gagawin natin sa buhay natin, talagang isang lunin natin sa ating Panginoon Diyos. Yun lang naman talaga yung susi sa lahat, na to ask God for help and guidance. And i-consider natin yung each decision natin na align kung ano ba yung itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Yan. Sabi dyan, include God in big and small decisions and you'll find that He'll lead you make a wiser choices. Kapag natuto natin ay panalangin, ano man yung decision na gagawin natin sa buhay natin, paulit-ulit, small and big decision, ililid tayo ng ating Panginoong Diyos na pinaka-malinaw, pinaka-matalino na pwede mong gawin choice sa buhay mo. Sabi nga, it's either you make it or you break it. Yan, syempre, doon tayo sa you make it, di ba? Make a wiser decision. Ang susi ay panalangin. Pangatlo, sabi ko dyan, daily prayer keeps God in the forefront of your mind, not forgotten until Sunday. Ano daw yung role ni Lord sa bawat isa sa atin? Kapag Monday to Saturday, huwag itanggalin na natin yung Wednesday kasi umaten tayo ng Wednesday. Nandito tayo sa church. Sunday, nandito rin tayo sa church. Pero pag wala tayo sa church, nasan si Lord sa buhay natin? Sabi dyan, yung prayer, palagi niya tayo mapaalalahanan na ang Diyos ay kasama natin sa bawat araw. If tayo ay nananalangin 24/7 and we know that God is always there 24/7, dapat tayo rin 24/7 na kay Lord. Nakukuha niyo po yung punto? Hindi yung
nandito ka lang, no Wednesday, o kaya pag Sunday lang, doon mo lang kilala si Lord. Sabi doon, yung pagiging Christian natin, hindi naman yan every Wednesday and Sunday lang, kundi every day ng buhay natin. And ano daw po yung mangyayari? Kapag yung prayer natin is nagiging part ng buhay natin araw-araw at hindi lang kapag linggo. Una, sabi dyan, pasensya po, maliit po pala. Yan, sabi dyan, the more you pray, the more you notice God at work all around you, all the week. Wow, diba? Every day, mananalangin ka, the more mo makikita na gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Kasi ikaw ay nananalangin. Yan. Pangalawa, when you lean on God in times of trouble, you'll be filled with His peace and comfort. Baka minsan, kaya tayo palaging bothered, nababagaba, kasi nalilimutan natin si Lord, nalilimutan natin idulog sa panalangin. Nauna muna yung reklamo natin, nauna muna yung ating mga negative thoughts. Yan sabi dyan, pag natutunan natin na unahin natin na sumandal sa ating Panginoong Diyos, manindigan sa Kanya, di ba? Nandiyan talaga na mararamdaman mo yung kapayapaan at yung pag-comfort niya. At times na parang mag-isa ka na lang, at times na parang wala nang solusyon, pero hindi. Kapag alam mo, nakasama mo ang Diyos, nandiyan ang kapayapaan na ipaparanas niya sa bawat isa sa atin. At pangatlo, sabi dito, as you ask God's guidance when faced with decisions, you learn to hear His response. Ito yung pinakamaganda sa lahat, diba? Nangyari din po ito sa buhay ko. Hindi ko alam kung kanino ko na-share, pero hindi ko alam kung sa uwag namin or ba. Noong time ng pandemic, bigla lang siya mag-share. Noong time ng pandemic, hindi ko rin alam kung ano gagawin ko sa buhay ko. Kasi trabaho na tayo si Bernard. Kami stop sa work, hindi rin namin alam kung magpapatuloy ba kami or ba. Nag-pray lang ako that time. And yun yung isa bakit naging memorable yung song na Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Yun yung first time na narinig ko yung song na yun. And sabi ko, Lord, talagang sa kabila ng lahat ng kaliliman sa mundo, ikaw yung magiging light. That's what happens when we do not know kung anong desisyon na pwede natin gawin sa buhay. Pero kapag nilid ka into prayer, magsasalita at magre-response ang ating Panginoong Diyos. Ayan, hindi ko na nalagay. Sabi dito, daily prayer helps you tap all the full potential of your faith for a life filled with God's peace, grace, and joy all week long. Yan. I-claim natin na yung kapangyarihan ng panalangin talagang pupunuin tayo ng kapayapaan, ng kahabagan at kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Yan. Pang-apat po, yan. Sabi dyan, more frequent communication builds a stronger relationship. Amen ba? Yan. Maraming nasisirang relasyon kasi merong miscommunication. Mas familiar tayo sa miscommunication. Pero balik na rin natin. Sabi ko na, the more na tayo ay nakikipag-communicate, mas nag-build yung relationship ng stronger. Ano ibig sabihin nun? Yung best friend mo, pag lagi mong kausap, kahit kindat pa lang yan, alam mo na, di ba? Sa mag-asawa, tinginan pa lang yan, alam mo na. Tama ba? Di ba? And sa mga anak mo, ganun din. Sa ating mga magulang, ganun din, di ba? Pero, kung gagawin mo yun once a week lang kayo nakikita, o kaya once a month, parang medyo malabo, no? Na magkakaintindihan kayo. Kasi sa pag-develop ng isang matibay na pagsasama, ang isang requirement daw po doon ay frequent communication. Kailangan lagi kayo nag-uusap. At yung pag-uusap nyo, sabi doon, it should be equality conversation. Hindi basta nag-usap lang kayo na parang wala lang kayo pinag-usapan. Di ba? O paano nagtitigan lang kayo ganyan? Walang conversation na nangyayari. Sa conversation, di ba students?
quality conversation. At yun ang susi para sa isang better relationship. Kung ganun yung relationship na gusto natin sa tao, sa pamilya natin, sa spouse natin, sa church natin, sa kaibigan natin, sa kaklase natin, it's more na dapat totoo ito pagdating sa ating Panginoon Diyos. Diba? Kung gusto mo na mag-desire ng mas malalim, mas matibay, mas meaningful na relationship sa ating Panginoon Diyos, dapat hindi mo siya kinakausap once a week lang. Tapos si sister or brother na nag-open prayer, siya pa yung nag-lead ng prayer para sa iyo. Kailangan yung ating panalangin ay frequent, ibig sabihin, palagi, yan, at quality, yung conversation na ibinibigay natin sa ating Panginoon Diyos. At paano natin yung gagawin? Una, sabi dito, tanggalin na natin yung mga recited na mga prayers. Di ba makapag-pray ka lang? No. Alam na natin to yung sa ibang mga religion na po, na parang ulit-ulit, gano'n na yung prayer. Okay? Pero sabi dito, it should be merely reciting those corporate prayers. Pangalawa, kailangan handa mong i-open yung puso mo at invite mo siya sa buhay mo. Pangatlo, share mo sa kanya yung mga struggles mo, yung mga challenges mo. Bakit naman alam naman na ni Lord yun? Iba pa rin kapag ikaw yung nag-open up sa ating Panginoon Diyos. Pang-apat, i-celebrate mo rin yung mga blessings na nangyayari sa buhay mo. You learn how to be thankful sa ating Panginoon Diyos. Yung mga victory, yung mga napagtagumpayan mo, di ba, ng mga challenges, dapat nakipagpapasalamat ba natin yan sa ating Panginoon Diyos. And susunod ay isip natin, yan, hingin natin yung tulong na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, yung patnubay na nanggagaling din sa Kanya. At isa pa ay humingi tayo ng kapatawaran doon sa mga area na nagkukulang tayo. Siyempre, hindi naman tayo perfect. No po. So, yun yung mga bagay na kung pwede natin ipanalangin sa ating Panginoon Diyos. Sabi niya, it's just a conversation. Ako ganoon ako mag-pray sa Lord kapag kami dalawa na parang, Lord, ganito po gagawin ko ngayon. Bigyan niyo po ko ng ganito. Hindi ko po alam kung saan kami pupunta. Nagkayat sa Lord, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Gawin niyo si Papa ko saan siya magdadrive. Sana hindi kami maligaw sa box. Para lang nakikipag-usap. Yan, ganun siya. No. And sabi nga dito, the more you pray and share your heart with God, the stronger and more personal your relationship will be. Yan. At times, di ba, we call God as our friend, as our best friend, as our father. Yan. So, kung paano tayo nagkakaroon ng ganong relationship, syempre ganun din yung relationship na gawin natin sa ating Panginoon as we pray. Nakasunod po ba kayo? Mabilis po ako. Yan. Pangalima, sabi dito, the discipline of daily prayer is submitting your heart to God. Yung moment na tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi daw yun one-time event sa buhay natin. But it is the start ng ating daily discipline of submission. Pakisabi nga po, submission. Siguro naman, bawat isa sa atin ay iintindihan yung word na submission. Kung hindi pa, sabi doon, pagdating natin sa submission, ito daw yung araw-araw is hinahayaan natin na yung control ng buhay natin ay hindi sa atin, kundi under the rule and guidance ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, ang panalangin ay isa talagang part ng discipline. Okay? Kung bakit tayo nananalangin, it's part of the discipline sa atin. Hindi dahil check tayo ni pastor, check tayo ng leader natin, hindi naman din natin i-check na tayo ay nag-pray. Diba? Pero, you and God, discipline mo nga pa talaga na ikaw ay nag-pray. Hindi rin siya rule or qualification. Sabi dito, it's an act of love. Pagpapakita ng ating pag-ibig para doon sa unang umibig sa atin at unang nag-lead ng buhay natin. At yun ay wala
prayer is an expression ng ating devotion and commitment sa ating Panginoon Diyos. Na sinasabi natin sa ating Panginoon na siya yung binibigyan natin ng priority sa ating buhay, na kahit gaano ka-hectic yung schedule natin, nagkakaroon tayo ng precious time, katulad ng point kanina, di ba? It's a quality time between you and God. Yan, sabi dyan, yan, yun pala, yun sabi ko kanina. Yan, prayer is an act of love for the one who loves you most and submitting your heart to God's will. Again, sabi dyan, it's God's will. Hindi church rules, leaders rules, pastors rule. It's your decision na tanggapin ang ating Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas. So, dapat handarin natin yakapin. Ano ba yung mga naisin niya sa ating buhay? Ano yung guide na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos? Ano yung rule na ibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos? So, again, it's part of our discipline. During, mula nung time na tinanggap natin siya. Yan. Pang-anim, answered prayers are prayers prayed. Amen? Yan. Bakit kaya hindi sinasagot? Kasi hindi mo naman tinanong. Di ba, no? Bakit kaya hindi binibigay? Kasi hindi mo naman hiningi. Tama? Kasi sabi dyan, yung mga answered prayers, ito yung mga panalangin na ipinanalangin. Okay? So if you are ready, God is also ready. And God is also waiting. Naghihintay lang siya na magsimula sa iyo kung anong kailangan mo, kapatid. Naghihintay lang siya na i-open up mo yung puso mo sa Kanya at ma-engage ka sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. He wants your heart, and that's something that you can only give through your daily practice of prayer. Walang ibang makakakita, diba? Kundi ikaw lang at ang Diyos. Kaya make yourself available palagi na i-prioritize ang ating Panginoon Diyos sa ating mga schedule. I-open natin yung ating mga puso sa Kanya and i-submit natin para sa Kanyang pamumuhay. Ayan, sabi dyan, if you want your prayers to be answered, pray daily and pray sincerely. Kung gusto mo tugunin ng Panginoon ang iyong mga panalangin, ipanalangin mo lang parati. Hindi ko naman sinabi na lagi oo ang sagot ng Lord. Nasabi dyan, kung gusto mo masagot ang iyong mga panalangin. And surely, He will respond to you. Yan. And, pang-pito, yan, opening your heart to God daily allows God to transform your heart. Yan, walang iba makakapagpalambot sa ating mga pusong bato, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Ang prayer ay hindi siya transaction na kailangan natin gawin araw-araw, but it's a relationship with the Lord. Okay? Sabi dito, hindi focus ng Lord yung results. Lagi siya nakatingin sa ating mga puso at gusto niya mapapanalo yung puso natin para makagalaw siya, malaya siya, makakilos, makagawa sa atin. Paano siya kikilos? Baka hindi mo mararamdaman, pero kumikilos siya sa mga earthly needs natin. Diba? Sa mga pangangailangan natin physically, sa mga materially, sa mga financial, nating mga pangangailangan. Or, He is at work doon sa ating mga puso na para ma-shift yung puso natin. Kasi baka mamaya sa iba tayo nakatingin. Pero dapat dito pala tayo pinapapunta ng ating Panginoon Diyos. So kapag regular yung pagbibigay natin ng oras sa Kanya, and we allow God na mag-work sa puso natin, yun sigurado magkakaroon tayo ng transformation. Dahil sa pamagitan ng pananalangin, nandiyan ang transformation ng ating buhay at bibigyan niya tayo ng bagong kagalakan na nagmumula sa Kanya. The more na naglalaan tayo ng time sa Kanya, the more din iaalaw tayo ng Diyos na gumawa sa ating mga puso. Yan, sabi ko dyan. Yan. Prayer is where
because it is where your heart is healed and renewed. Yun ba yung hinahanap ng puso mo, kapatid? Simulan mo yan sa pananalangin. And para po sa ating mga prayer prompts, yan, prayer prompts na lang, wala pa yun. Yeah, pwede po tayong by twos. By twos. By twos. Yeah, and sagutin natin yung question na, how can you make daily prayer a priority? Paano mo magagawa sa buhay mo na yung pananalangin ay isang prioridad? Yan. Sige po, kuha po tayo ng ating partner, then you pray po. All together. And so, just po ang papuri para po sa mga salita. Ayan, tayo po na rin manalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami, nagpupuli ng papasalamat, Panginoon, sa natapos po namin ang panalaginan. Salamat Panginoon, at maging sa mga salita mo na aming narinig sa gabi ito. Salamat po dahil napagpala niyo po kami, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat po sa buhay namin kapatid na Anses. At ganoon din po, Lord, na lagi, Panginoon, na ang aming mga buhay bilang sa Kristiyan, Panginoon, ay patuloy na ma-priority po namin, Panginoon, sa bawat araw ang mga pananalangin. Na simula pa lang sa aming pag-isip, ipagkatiwala na namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. At higit, ipagpasalamat ang lahat ng mga ginagawa mo sa aming mga buhay. At maging, Panginoon, salamat din po sa katugunan, sa lahat ng aming mga itinulog sa iyo. Ito na po ay mga prayer items, maging, Panginoon, sa aming mga personal na pangapanalangin. Salamat, Panginoon, sa katugunan nito sa bawat isa sa amin. At ganoon din po, Panginoon, patuloy natin po at tinataas po namin sa iyo ang aming mga offering, Panginoon, sa gabi ito, na ito po ay ito pong pagpalain, Panginoon, at maging ang lahat ng ito ay maging kagabi-gabi dito sa Ribay Sambahan. Patuloy na po, Panginoon, na pagpalain po ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang sa ating panalangin sa tanging makapangyarihan pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. And bigyan mo natin ang papuyo palakpak, Panginoon. So, and for our announcement po, kakaroon po ng choir practice bukas. Na-share ko na gawin dito po sa ating bahay sa Panginoon. Kaway-kaway po yung ating choir president. Alas-share po tayo bukas dito po sa ating bahay sa Panginoon. Para po yung sa ating revival night. And speaking of revival night, 5 p.m. po yung ating call time sa Padel po. 5 p.m. po yung call time natin dyan po sa Padel para makasabay po tayo sa service. And yung ating t-shirt sa ating revival night ay yung color blue. Yan, so here I am, sent me. Laban niyo na bukas. Laban niyo na or kalaban niyo na bukas. So, color blue po tayo sa ating revival night. And mission po, may ganun po kayo sa Saturday. So, Bible study. And so, we updated na lang po sa ating GC. And for the place of worship team po, and that's it po, schedule and set this po. And pakicheck na lang po yung GC po natin. So, yun po, ang po, close of the pastor sa kanila. Yes, po, dahil po lahat ay tulong sa Panginoon sa ating pong pambukas na panalangin. Ang maraming Diyos na mapangyarihan sa lahat, at nga po Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan, ang aming pong gawain, ang aming pong prayer worship. Salamat po Panginoon sa inyong presensya, patuloy niyo pong ipinapalana sa aming pong kalagitnaan na kami po ay nagpupuri, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon. At gayon din po, salamat sa inyong salita na aming po napakinggan sa sinasaad po sa
Unang Thessalonica chapter 5 verse 17 po, Panginoon, ikaw po sa patuloy na nagbibigay po sa amin ng palagi na pananalangin po, Panginoon, na palagi po sa bawat araw, sa bawat oras ng aming pong buhay ay doon po palagi yung aming pong pagdulog sa inyo, sa aming pong pananalangin. At alam po namin po, Panginoon, na meron pong magandang benepisyo po, Panginoon, yung aming pong maranasan na sa tuwing kami po ay dumudulog sa inyo sa pamamagitan po ng aming pong mga pananalangin. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na sa gabi po na ito ay patuloy na samahan niyo po kami. Ingatan po, Panginoon, yung lahat ng dinamo niyo po sa lugar po na ito ng ligtas. Kaya po, Panginoon, patuloy, Lord, samahan niyo po kami sa aming pong pag-uwi at ikaw po ay sa patuloy na sumama mag-ingat sa bawat isa po sa amin hanggang sa kami po ay makarating sa aming po mga tahanan ng ligtas. At natin po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galang sa kanilang mga puso. Sa iyo po namin patuloy, pinagkakatiwala yung gabi po na ito at ang tagumpay ng gabi po na ito ay patuloy po namin maranasan. Salamat po. Nawa ay taglay ng bawat isa, yung mga biyayaan po papala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po sa